Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Minsan may nagtanong sa akin, ano ba daw ang pipiliin ko? Ang asawang faithful, pero mahirap lang. O kaya'y asawang mayaman, pero cheater naman. Babaero naman. At ang aking kasagutan, wala sa kanila ang pipiliin ko. Kung bakit, pakinggan nyo ang aking kwento. Dear Mags FM, itago nyo na lang ako sa pangalang Sabana. Wala akong pipiliin sa dalawa. Siguro sa iba, bahala ng mahirap, basta faithful lang ang lalaki. Sa iba naman, magpapaka-practical. Bahala ng babaero, basta mayaman. May pera. Papayag na lang kahit pangalawa na. Pero sa akin, wala akong pipiliin. Kung bakit? Dahil 2 beses na akong nag-asawa. Ang una, pinili ko ang tibok ng puso ko. Yung ex-husband ko, sobrang hirap niya. Pero napaka-faithful naman sa akin. Pero kapag wala ka palang pera, yun pa rin ang lagi niyong pag-aawayan. Kahit faithful siya at wala na siyang ibang minamahal. And over time, kapag nag-aaway na about pera, it became exhausting na. Yung ikaw na lang ang laging nagtatrabaho, naghahanap buhay para maka-survive ang pamilya. Ang asawa ko noon, parakit-rakit lang. Oo, nagmamahalan kami. Pero pagdating na sa pera, laging namomroblema araw-araw. Nawawala din pala ang pagmamahalang yun. Dahil panay kayo away. I mean, literally. Hindi pwedeng walang pera. At hindi natin ma-deny na maraming hindi pagkakaintindihan ang mag-asawa dahil sa kawalan ng pera. Naghiwalay kami. Umabot din sa annulment. Pero hindi rin natuloy dahil sa kawalan nga ng pera. Hanggang nagkaroon kami ng kanya-kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya. After 2 years, itong lalaking kinakasama ko, mayaman. May pera talaga. Kasi napagod na ako sa walang pera, kaya madaling nakuha ang loob. Ang loob ko ng lalaking dinala ako sa mga pang-regalo-regalo. May pera, isang manager sa company, at nagli-live-in na kami. Yun nga lang, ang kaso nito, hindi ko pwedeng pakasalan siya. Binata siya, oo. Pero maraming babae sa paligid niya. In short, playboy. In short, babaero. Nung noon, na walang pera, kapag nag-aaway kami, talagang nauubos ang patience mo. Pati love mo. At lahat ng best intentions mo sa relasyon nyo, sa marriage life, nauubos dahil sa pera. Yan ang personal experience ko. Kaya nung sinubukan ko ang isang mayamang katulad niya, well, let's just say na naging masaya naman ako. Panandalian lang. Sagana ako sa regalo, sagana sa kain, sagana sa mga gamit. Pero dahil sa sobrang pagtatrabaho niya, wala na siyang oras para umuwi ng bahay. Kesyo nag-overtime siya. Kesyo ganito, ganyan. Tapos malalaman mo na lang, ang dami niya palang babae. Akala ko magiging masaya na ako. Because he has money.
Pero hindi pala. I will not be happy with someone na hindi pala capable of honesty and fidelity. Hindi faithful sa akin. Kaliwat ka ng babae. At isang malaking cheater. Kaya na-realize ko, you cannot really buy love. Naging malungkot pa din ako dahil wala naman lagi sa tabi ko. Iba ang laging kasama. Kahit huling-huli na sa akto, nagde-deny pa din. Kahit sino-sinong babaeng tumatawag. Kahit sino-sinong babaeng inaaway ko. Wala ting katahimikan ng buhay. Kaya nga, sa minsang nagtanong, sino ba pipiliin ko? Wala sa kanila. Dahil pareho akong sacrifice at dinanas ang malungkot na buhay. Hanggang sa na-realize ko, one day, nakausap ko ang isang office mate ko. Nagkayayaan na mag-lunch together, nagkakwentuhan. Sabi ko kasi kailangan ko ng kausap. Gusto ko nang hiwalayan ang ka-live-in ko. Ang sabi naman ng office mate ko, yung husband niya, hindi naman kasi pobre talaga. May kaya yung pamilya. Pero dahil yung husband daw niya, naging addict, pero nagbago na. Pero dahil maraming mga mistakes at bad life decisions na ginawa ng husband niya, kaya naman yung pamilya ng husband niya, itinakwil siya. Kasi muntikan na ring makulong dahil sa pag-use ng droga. May mayaman naman sila. Pero nung pinakasalan daw niya, walang pera ang husband niya. Pero in love sila eh. Sabi nga daw nila, may kaban pero walang susi. May mana sana siya eh. Kaso lang, hindi binibigay ng pamilya hanggat hindi tumitino. Wala nga lang susi ang kaban ng kanyang kayamanan. Alam ko yon, nalaman ko na yon, dati pa, nang pinakasalan niya, ay lalaking addict before, pero tumino naman. Pero pinili niya pa rin pakasalan, kasi mabait naman pala. Ang sabi ko, buti, napagpapasensyahan mo ang mga sabi-sabi sa paligid na addict ang husband mo. Nagkibit balikat lang yung office mate ko. Sabi niya, nagbago naman siya. Alam ko sa sarili ko, walang tinatago ang husband ko. Hindi na siya gumagamit ng drugs at patutunayan ko yan sa lahat. Bumilib ako sa office mate ko, Chin. Na-realize ko na it's not easy to have a happy marriage if you're not super financially secure. But it's not also easy to have marriage if you are not secured emotionally. Kasi di ba nga, sa una ko kasing asawa, lagi akong nagwo-worry about paying the bills, walang sapat na pera, wala kasing kaming anak pero marami pa rin gastusin sa bahay dahil nagre-renta lang kami. Tubig, kuryente, pagkain. Peranggot lang ang kinikita ng asawa ko noon. Sabi nga pa ng asawa ko, lagi daw akong nagsusuplada sa kanya. Kasi nga, wala daw siyang inaabot sa akin. E paano namang hindi ka magsusuplada kung wala kang pambayad na pera? Paano kung puputulan kami ng kuryente? Nagwo-worry ba siya? Paano kung wala na kaming tubig? Wala kaming makain? Walang pambayad ng renta ng bahay? Paalisin kami. May solusyon ba siya? Yun ang lagi naming pinag-aawayan. Sabi ko naman nun, we worked hard lang. Let's just work hard and try to save. Sabi ko pa. Kaso nga lang, wala eh. Naghihirap pa rin kami. Kaya naubos ako, napagod ako. Naghiwalay kami, pero nakahanap din siya
ng bagong pamilya. Pero buti na lang at naka-move on siya. Habang ako, ka-live-in ko, maraming pera. Hindi ako namomroblema. Kung kailan ko gustong mag-shopping, pwede. Pero panandalian nga lang. Dahil hindi naman kami magiging buong pamilya, dahil hindi ko siya pwedeng pakasalan, hindi niya rin ako pwedeng pakasalan, at wala akong karapatang mag-demand sa kanya kasi hindi naman ako legal wife. Lagi niyang sinusumbat sa akin na pera at yaw niya ang ginagastos ko. Ano pa ba daw ang hinahanap ko? Sumbat dito, sumbat doon, at ang pakiramdam ko, ang liit-liit ko. Mas masahol pa pala sa unang husband ko. Bahala na mag-worry ka pala sa pera, kaysa yung pakiramdam mo ang liit mong tao. Kasi sinusumbat sa'yo na pera niya lagi ang ginagastos mo. Naisip din kasi ng kalivin ko na pinatulan ko lang siya dahil sa pera niya. Noong una, oo, aaminin ko. Nasilaw ako sa mga regalo niya na hindi na kayang gawin ng husband ko noon dahil wala namang pambili ng regalo. Masisisi niyo ba ako? Naging uhaw lang ako sa pagmamahal na kasama ang mga regalong yon. Pinatulan ko siya, pero nung lumaon naman, minahal ko din siya. Pero kung sana ko na in love na ng todo sa kanya, doon ko naman malalaman ang totoong kulay niya. Napakalaki niya palang playboy, isang babaero, at walang katahimikan ng buhay ko. Jean, gusto ko lang malaman, kailangan ko na bang hiwalayan itong ka-live-in ko? Natatakot lang ako na baka pag hiniwalayan ko at masadlak na naman ako sa kawalan ng pera, manghihinayang ako. Natatakot ako bumalik sa isang buhay na sobrang hirap. Pero ayoko naman ng ganito, na walang katahimikan ang puso ko dahil maraming babaeng nakapaligid sa ka-live-in ko. Pasensya na sa aking kwento at salamat din sa pakikinig. Ang inyong Kamax. P.S. Please play the song 3 Times a Lady. Para sa akin, nagmamahal, Sabana. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.